Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Ame from Japan. Kabayan Taises. This reading is for you. Tingnan natin na iyong March 8 to 14. 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang, general reading tayo, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, lagi nyo tatandaan yun. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha. Hindi yung negative, warning yun. Para magkaroon ka ng idea, awareness, or change of decision. Or mga pwedeng maiwasan. Pisces. Tatandaan nyo, hindi nyo kailangan mag-resonate sa reading natin. Ang kailangan nyo is magkaroon kayo ng idea, awareness, action, or mga pwedeng maiwasan ha, na pwedeng makatulong sa inyo. Okay, meron kang Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Gemini, Sagittarius. Okay. May mga sitwasyon ka na hinihiling. Handle ka sa point na yun na may mga bagay na dinidesire ka kumbaga sa iba sa inyo, may dinidesire ka na gusto mong aksyonan sa iba, or maybe hindi yung paninindigan na gusto mong gawin into your life. You want to success dun sa sitwasyon na yun, no? Maaari na doon din yung point na may mga bagay ka talaga na ikinasisiya sa ginagawa mo this time. You are more on committed sa mga bagay o sa sitwasyon na ikinasisiya mo this time. Kasi para sa'yo is, yun yung makakatulong sa'yo, no? Nandun you love mo yung ginagawa mo. Or love mo yung sitwasyon. Yun nga lang, is sa iba sa inyo is, maybe in the past situation, na talaga yung lungkot na mga naganap o nangyari sa buhay, no? This time, you're doing your duty, kumbaga, nando sa point na yon. Pero, you need to be very aware din sa nakikita ko sa dito, is yung iba sa inyo is maaaring makakaramdam kayo o may mga bagay o sitwasyon na parating. Sana wag naman, syempre, there's a burden o may mga big problem happen into your life. Pwede rin naman na magkakaroon ka lang ng mga kalungkutan, malaki o maliit yan. Pwede na handun ka sa point na yun. Or handun talaga yung faith mo sa sitwasyon mo na sana ganito, it's more in growth, sana ganyan, sana ganon. Pwedeng nahandun ka sa point na yon. And nakikita ko rin sa'yo dito is merong gain when it comes to your wealth. Also, there's an abundance, no? Pwedeng nandun yung point na meron ka mga ipoproseso o ipoprogress something into your life na maaaring may mga tao din na makakatulong sa'yo, no? Para ma-gain or ma-receive mo yung gain of wealth and abundance na yun. Pwedeng may ipapadala sa universe na para tulong sa'yo para mag-success ka dun sa part na yon, no? Sa iba sa inyo. Iba sa inyo, you are in a networking situation. Ako nakikita sa'yo na handun na yung point na pwede rin na yung mga tao na makikipag-commit sa'yo, yun, pwede magkakaroon mga partnership, commitment, or mga dealing, or sa iba dito is may mga contract situation ako na nakikita sa'yo. Yan. Pero hindi maaalis yung may mga disappointment Yan. Kalungkutan ng disappointment. May tao na something promises ako nakikita. Maybe you magpa-promise ka or someone is magpa-promise sa'yo. Pwede nga sa point na yun. Meron din ako nakikita na public. Pwedeng may mga pupunta or aatinan ka na maraming tao or mga tao. Or maybe you are in a public place, networking, YouTube, TikTok, Reels, Facebook, ano mga networking na meron ka, social media, mga ganyan. May outdoor din ako nakikita. Sa iba sa inyo is nahandun yung fame or handun yung sikat, no? Or kilala. Yan, may mga pagkakakilanlan or kilala ka or mas lalo ka pa makikilala. Or maybe nahandun yung thinking mo na may mga dreams and hope din kasi ako na nakikita dito. Pero kung may mga ganong sitwasyon na inaasam ka this time, siguro
kailangan mong iproseso or you need to commit talaga dun sa sitwasyon na yun, kasi you will achieve it. Yun ang nakikita ko dito. And then, may mga isda ba kayo? Isda, ganyan. Fountain. Ang nakikita ko rin sa'yo, meron daw, there's a luck, growth, and achievements. Iba dito extension to, no? Depende sa extension. May mga extension, hindi kasi lahat pwede is good. May mga extension na, na pwedeng sa lungkot, may mga extension na pwedeng sa good vibes, pwedeng na doon sa point, no? May mga positivity, may pagtulong din, pwedeng may mga tao or may taong tutulong sa iyo or hihingi ka ng tulong, vice versa. Basta may pagtulong. Andun din yung situation na merong parang higit pa sa hiling mo, darating siya. Siguro, halimbawa, humiling ka ng 1,000, dumating sa'yo 2,000. Mga ganun. Kaya yung mga hindi mo ina-expect na magiging para sa'yo. Yung mga ganun sitwasyon. Yan. Kung ano man yan sa iba sa inyo. And yung iba dito is magkakaroon ng changes when it comes to a cycle in life. Halimbawa, yung energy mo this time is good. And then, magkakaroon siya ng shifting. Pwedeng may mga pagdadaanan kang pagsubok na medyo mahihirapan ka or malulungkot ka, or pwedeng sa iba sa inyo is nahihirapan ka, nalulungkot ka, and this time mag-shifting siya ng good. Pero sabi dito kasi may pagdadaanan kayo eh. But you need to be prepared doon sa bagay na yun, no? Yun naman ang the best. Kailangan nyo mag-prepare. Iba sa inyo, sigurahan doon yung point na magkakaroon ng mga connection when it comes to a business, finances, or negosyo. Pwedeng na magkakaroon ka ng problema doon or may mga pag-uusapan kayo related doon. Pwede rin sa trabaho to. Yun ang nakikita ko dito. Pero mag-ingat ka pa rin. No? Mag-ingat ka pa rin sa sa pera mo, sa nakikita ko dito. Bakit kaya may lungkot ka? Sana walang nawala. Sana walang namatay, no? Or kahit pet mo man yan, o kaya is someone who's connected sa'yo, sana wala. Yun ang nakikita ko dito sa'yo. Pwedeng may makapag-communicate sa'yo na may problema siya, diba? Or may pinagdadaanan siyang kalungkutan. Pwedeng nato sa point na yun. Energy ni Pisces. Iba dito, may audience no? Sikat siguro kayo. Or pwedeng maraming ka-connection. Pisces. Energy. Okay, when it comes sa yung energy mo, andito ka sa sitwasyon mo na there's a stagnant situation. Hindi ko alam in what way eh. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa relasyon mo, ganyan. May stagnant situation, may konting struggle. Yung energy din ng iba is siguro makakaramdam ka ng katamaran. Parang ganun. Pwede rin kasi yun na pagod ka, ganyan. Ganun talaga. Kumbaga, ang dami mong ginawa, ang dami mong tinapos, pwede makakaramdam ka ng pagod, mga ganyan. Or katamaran. And then also energy, may mga complicated situation. Kumbaga, makakaramdam ka ng sadness, disappointment. Hindi ko alam kung kanino or kung saan, ganyan. And then also, energy na iba, meron kang naumpisahan na isang sibagay o isang sitwasyon sa buhay mo na aayusin mo or tatapusin mo siya. Yun ang nakikita ko dito. Or isasaayos mo siya. Kasi parang nando sa point na parang may mga i-fix ka na situation. Sa iba, gano'n na. Sa iba naman sa inyo is, nandun ka sa point na parang gusto mong, may mga bagay ka pa na gusto mong tahakin sa buhay mo. Parang may mga, halimbawa may naiisip ka pero gusto mong tahakin siya. Ganyan. Gusto mong mag-another path or pwedeng na doon sa iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng mga
new perspective in life. Pwedeng nandun sa point na yon. Sa iba sa inyo, energy nyo, may mga uncontrolled situation eh. May mga, hindi ko alam, but there's a low energy ako nakikita. Sana wala kayong sakit, no? Siguro mga something need to heal in some aspect of your life. Baka pagod ka lang din talaga. Or nandun yung point na iba sa inyo is makakaramdam kayo ng mga tampo, galit, puot. Sana hindi magkaroon ng conflict. But there's a complicated situation. Yan. Sa iba sa inyo magkakaroon ng mga distraction sa inyo. Sa ibang aspeto mo. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa karelasyon mo, pwedeng sa mga ginagawa mo, o sa mga connection mo. Anong parating? Kay Pisces. May mga dito sa energy, may mga bagay ka daw na itatry. Para you're trying something new. Kung ano man yan. Mga ganun. Para may naiisip ka. Parating. Parating. Uy, devil! Okay. Okay, ang parating sa'yo, Pisces. Ba't ganito yung card mo? Okay, parating sa'yo. Pwedeng na doon sa point na pwedeng may you have a travel. No, pwedeng may mga pag-uusapan related to a travel, o kaya mag-iisip ka ng travel, o kaya may tao na ko-connect sa'yo when it comes to a distance. Pwedeng nasa ibang bansa, nasa probinsya, or nasa kalapit baryo, pwede na ito sa point na yun. May distance kasi. Yan. And also, parating sa'yo is may papasok daw sa'yong pera. Ganyan. Good karma to. Sa iba naman sa inyo is, kung may trabaho ka na, pwedeng nahatod ka sa point na may mga bagay ka pa na gustong gawin. Pwedeng idea ito, or pwedeng may trabaho ka na tapos gusto mo pa magtrabaho ng iba, or sideline, pwedeng na doon sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng mga happy gathering situation. Magkakaroon ng ganon. Magkakaroon ng mga happy gathering situation. Pwedeng nahandun yung point na may buntis. May kakilala ka bang buntis or something buntis, manganganak or mabubuntis. Pwedeng itong tao na to, pwedeng kakonect siya sa'yo or may mga pupuntahan ka or may mga pregnancy celebration, pwedeng ganon, marriage celebration, mga pag-uusapan, manyan o pupuntahan. And also, parating sa'yo is may mga collaboration situation ako nakikita sa'yo. Pwedeng mahihingi sa'yo ng suporta or advice or ikaw sa kanya or may mga pag-chill-chill. Halimbawa, may mag-aaya sa'yong kaibigan, kain tayo sa labas, gano'n tayo, 3 hanggang 4 or 5 yung iba, no? 3 to 4 to 5 persons sa iba. Pwede mag-aayaan kayo, kakain kayo, kayo, chill-chill, ganyan, kain, inom. Yan, within the 3 days, 3 weeks, or 3 months man yan. And also, you will become a center of attention. Hindi ko alam in what way. Pwedeng nahandun yung pag-uusapan ka, ganyan, may mga recognition, pagkakakilanlan, papuri, o kaya naman is, pwedeng nahandun yung point na may mga, kasi may devil ka. Mag-ingat ka na lang kasi magkaroon ka ng distraction sa tao or mga tao. May mga tao na hindi magiging totoo para sa'yo. Kumbaga, may mga tao na magkakaroon ng dark thought pagdating sa'yo. Kumbaga, itong tao na, kumbaga, handun din yung point na may mga tao or may tao na akala mo okay sila sa'yo o akala mo supportive sila sa'yo, hindi. Sana hindi ka sumama sa tao or sa mga tao na pwedeng makapagbigay sa'yo ng bad influence, no? Sana lumayo na lang kayo hanggat maaari. And then also, yun nga, sabi ko sa'yo, may tao na may dark thought sa'yo. Hindi ko alam bakit
sinasabi ng tao na to na sana makarma ka, sana ganito, sana ganyan, sana ganon. Hindi ko alam. Sana hindi ikaw ito, no? And then also, parating din sa iba sa inyo is, there's a mother figure ako na nakikita na maaring kakausap sa iyo or kakausapin mo. Pwedeng sa iba sa inyo is bata naman. Baliktarin mo na lang. Pwedeng may tao na kakausapin mo. Pwedeng yung mother figure ikakausapin ka o kaya yung mas bata, vice versahin mo yun, mother figure siya bata kasi nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. May mga kasiyahan naman, kasi nga birthday mo pala, Pisces. Happy birthday, belated, happy birthday and advance. Yan, happy birthday sa inyo. Ang nakita ko rin dito is, meron ka daw, yan, may mga kasiyahan, abundance, and enlightenment in some aspect of your life, maybe. Sa iba, may pupo talaga. Kanina pa ako nagpupunas dito. And then, ang nakikita ko dito, baka nga may travel yung iba, no? Pero you're thinking pa siya, no, actually. Hindi pa, wala pang kasiguraduhan. Yun, ang nakita ko siguro within 6 days, 6 weeks, 6 months, pwedeng ganun, March, April, May, June, July, August, September man yan, or July man yan, nahando sa point na yun. Or weeks or days sa iba. Sa iba, may tao ka ng block or someone's blocking yun, no, dito sa situation. May pagbablocking no? Ako nakikita dito. Yun. Sa iba dito, you are feeling trapped, you are feeling stuck or stagnant sa sitwasyon mo. Parang nandun ka sa point na hindi ka makapag-desisyon sa buhay. Parang may mga decision making na hindi ka makapag-desisyon. Hindi ko alam bakit ka natatrap or nai-stuck. May mga pangyayaring ganun ang magaganap. Kaya iwasan nyo na lang, no? Halimbawa, ano ba yung mga i-stuck? Example lang kita sa mga small things lang. Halimbawa, nai-stuck ka kasi kumbaga hindi ka makafocus sa trabaho mo, hindi ka makafocus sa ganito, hindi ka tinatamad ka, yung mga ganun. But there's a stuck or feeling trapped situation. Pwedeng may mga tao na makakarinig ka sa kanila ng mga bad things, tapos matatrap ka doon, mai-stuck ka doon, kasi palagi mo siyang maiisip. Pwedeng nandun sa point na yun. Kung ano man yan. Pwede may mga pupuntahan ka na pwede kang ma-stuck o matrap. Mga ganun. Ma-stagnant. Ano dapat iwasan ni Pisces? O mga gagawin man yan. Dapat iwasan ni Pisces. Okay, dapat mong iwas. Siyempre, conflict. No? Yan. Umiwas ka sa mga conflict, sa mapanghinaan ka ng loob, sa mga taong mataas ang ego, pride, or kung ikaw ito, wag na lang din, ganun. Iwasan mo, yan yung mga taong bully. No? Hindi mo naman kailangan makipag-competition o makipagtalo o makipagsagutan o deadmatology, mga ganun sitwasyon. Iwasan mo is not to give an effort and hard work and focusing and commit sa bagay o sitwasyon na gusto mo talaga na mag-success sa buhay mo. But, kailangan mo talaga na maging careful sa mga plano mo this time din, ano. Iwasan mo at ingatan mo rin yung mga salita o mga bibigkasin mo sa nakita ko. Saka, syempre, it's not using your intellect then or your wisdom mo, no. Iwasan mo, syempre, yung hindi ka pa matuto more. Kumbaga, yung mga tao na makikilala mo sa buhay mo o yung mga tao na makakasalamuha mo man, bago o luma man yan, you need to learn din sa kanila to grow. Ganyan ang nakikita ko dito. And be creative, ang sinasabi dito, huwag mo nang ulitin yung mga naganap o nangyari sa nakaraan. Kung may mga nangyari sa nakaraan, siguro let it go na yon. Focus ka na lang to develop something into your life. Kung may mga skills o need to practice, gawin, masterin, gawin. And then also, yung paulit-ulit na sitwasyon, hindi naman kailangan na din, ano, yun na nakikita ko dito sa iyo. Tsaka syempre, yung ma-misalignment ka sa trabaho mo, sa kaperahan mo, sa sarili mo, kung saan man yan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito, Pisces. Siyempre, anuhan mo rin yung sarili mo dito, ha? Dito sa sitwasyon. Mag-focus ka rin sa sarili mo. Handun din yung point na
Kung kailangan mo mag-walk, kung mga kailangan na mag-walk diyan o kaya mas damihan mo pa yung vegetable kung kinakailangan, gawin mo, 'no? Para rin naman sa iyo 'yun, yung mga need. Kumbaga, 'wag maging moody. Okay, when it comes sa love. Sa love, kung kayo is single, you need to be aware kasi may nakikita naman akong tao dito na maaring nakakausap mo na siya, no? O kaya ito yung tao na nakapagbibigay sa'yo ng excitement, pero ingat ka pa rin dito kasi maaring magaling magsalita to, no? Bolero. Sa nakita ko, matalino siya. Pero aware ka lang sa kanya. Kasi baka mapasok ka sa options. Tapos ikaw pala yun ang gumawa nun, ano? O, di ba? Mas malaking problema to. Tsaka hindi ko kita yung good energy niya. But still, slowly but surely, no? Hindi ko naman sinasabing huwag mong patulan. But you need to slowly but surely. Kung kayo naman nagkahiwalay nitong tao na to, oo, nagkaroon na kasi hindi talaga naging good. Nagkaroon ng sadness, unfulfilled yung connection na ito, nagkaroon ng third party na sobrang struggle problem, naging burden yung situation. Handun, alam mo, naramdaman mo yung paglalaro, na naramdaman mo na nilaro ka niya, nilinglang ka niya. No, hanggang sa nagkaroon ng pag-let go na rin. Kasi why? Kasi nagkaroon siya ng connection sa iba, sa bagong tao. Yan. Itong bagong tao na to, ano to, nagkakaroon na sila ng connection noon pa. Pwedeng napasok ka talaga dito sa option, no? Yan. Tsaka, ate, minahal niya ba ako? Hindi. Hindi kanya minahal. Hindi ko nakita yung love dito sa situation. Kasi kung love ka niya, hindi naman niya gagawin mag third party, di ba? Hindi kanya minahal. Kasi ang nakita ko dito, maybe you supporting this person or nandun yung point na may mga ibinigay ka rin sa kanya or ang sa iba dito, panggagamit. Ganun. Or nagamit ka talaga. May pagka-immature kasi no, ang isa sa inyo dito. And then, okay, kung kayo naman is connected nitong tao na to, kayo ba? Sabay ko na. Palagi ko nakikita to sa'yo. Hindi ko alam kasi kung kayo ba talaga? Gaya sabay ganun no? Ando naman yung point, kung kayo naman is walang third party connection, ano? Dito sa sitwasyon, may mga parating. Ando naman yung happiness, ano? Handun yung happiness nyo sa dalawa, you doing your responsibility, handun yung mga outgoing o excitement situation pagdating sa inyong dalawa. Aware kayo sa bawat isa, no? Na aware kayo sa pagsasalita, sa mga bibigkasin, dun ang nakikita ko dito. Andun naman yung connection sa nakikita ko dito, yung love. Yun nga lang, ang nakikita ko dito is may mga pagdadaanan kayo na kalungkutan, unfulfillment, sadness, or pwedeng may malalaman kang katotohanan pagdating sa partner mo or siya ito sa'yo. Yun ang sabi. Pwedeng may sasabihin siya sa iyong katotohanan. Pwedeng may malalaman ka sa kanya katotohanan or vice versa. And then also, sa iba sa inyo, kung may third party, oo, meron na meron po. Kasi may kausap din naman talaga siya dito. At alam ko naman na alam mo siya sa iba sa inyo at nararamdaman niyo siya. Depende lang sa inyo kung, kung anong gagawin mo. Kasi dito sa sitwasyon, hindi siya masaya. Or maybe ikaw yung hindi talaga masaya. Oo, nagkakaroon ka ng reminiscing from the past. Dati ganito siya, dati nung una ganun siya, ganyan, ba't ganun nagbago? Yun, kakaroon talaga ng pagbabago. Magkakaroon kasi ng pagbabago sa relationship na to. Yun ang nakita ko. Kung matagal na kayo, marami na talaga nagbago. Maaalala mo na lang yung mga nakaraan na situation na naging masaya kayo. Money Pisces. Okay, when it comes sa iyong money. Pagdating sa money mo, okay naman yung money mo, stable, handa yung material success, wealth and prosperity. It's good naman siya sa nakikita ko sa iyo dito. Nandun din yung paghihintay, ano? Pwede may mga bagay ka na hinihintay. Pwede may hinihintay ka na mana, kayamanan, lupa, territorial, kung ano man meron niya. O naghihintay ka ng kukonek sa'yo
na related ang pera, 'di ba? Pwede na doon sa point na yun, lalo kung may mga business ka or may mga sarili ka na hinahawakan, pwede na doon sa point na yun, o mina-manage, ganyan. Or kung kayo naman is trabahador, or company, yun talaga may paghihintay. Hinihintay niyo talaga yung yung mga sahod niyo, no? And then also, ang nakikita ko rin dito naman is yung iba sa inyo is magkakaroon daw kayo or magkakaroon or meron na mga bagong plano, mga bagong darating na na makakatulong sa'yo to grow more your money. Puwedeng idea mo rin kasi ito, sa iba sa inyo. Pagdating kasi sa money din, nandun din yung point na smart ka rin pagdating sa money. Talagang fini-filter mo yung situation. Kung tama ba, ito ba, kailangan ba, ay mahal 'to, ito na lang. Andun talaga yung you use your wisdom or your intellect mo pagdating sa pagma-manage when it comes to your money. Very good naman siya kasi may mga kinakat ka na rin this time sa nakikita ko sa'yo. Meron lang din daw na tao na hihingi ng tulong sa'yo pagdating sa pera or ikaw ang magkukusang magbibigay ng tulong or pwedeng makaka-receive ka ng tulong, no? Na magko-connect siya sa trabaho or pera. Advice. Uy, wag naman to, napakakapal niyan. Okay, when it comes sa advice. Pagdating sa advice, ang sabi sa'yo dito is kailangan mo daw magplano ng maigi, no? Planuhin mo maigi mga bagay-bagay o sitwasyon kung kinakailangan din na na kung night shift ka, siyempre magtulog ka rin, magbawi ka ng tulog o kaya pagising-gising ka, magbawi ka rin ng tulog. Siyempre andun na yung point na sinasabi rin na you need to start fresh into your life. Andun din yung point na may mga bagay o sitwasyon daw na kailangan mo talagang mag-trust sa intuition mo or you need to evaluate the situation. Kumbaga nandun sa point na yon. Tama ba? Good ba? Huwag kang magiging impulsive ba? Huwag kang pabigla-bigla ng salita, desisyon, action, or imo-move mo, no, dito. And then also, ang sinasabi din is, you need to use your idea sa mga bagay-bagay mo this time. Kumbaga, start a new beginning, think about what you want to do sa buhay, ang sinasabi dito. Don't go to the flow. Siyempre, may mga bagay din na kailangan mong fokusan this time. Kumbaga, ang sabi rin kasi dito, start a new beginning or a new you. Sabing ganun kasi dito, no? Huwag ka lang ilusyon ng ilusyon, tapos wala ka namang ginagawang action. Hindi ka naman nag-uumpisa o naghahakbang, di ba? Na doon sa point na yon. Yun nakikita ko dito. You need to find balance, sinasabi, control and balancing in any situation into your life. Sa physical, emotional, spiritual, money, relationship, iniinom, kinakain, mga ganyan. Always balance and control. Alam mo pala ko ito nakikita sa'yo, may taong nagmamatsyag. As in, may nagmamatsyag. Either ikaw ang nagmamatsyag or someone is nagmamatsyag. May pagmamatsyag. Arigato namaste, God bless.